Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. Guys, pag-usapan natin etong si Ronald Llamas at etong si Robin Padilla. May ilang araw na po silang nagpapalitan ng patutsada. At yung kanilang palitan ng patutsada ay napunta dito po sa usapang sipilyo. Napunta na po sa usapang sipilyo mga kababayan basahin ko lang itong report ng Daily Tribune. Sabi dito, former Presidential Advisor Ronald Llamas hit back at Robin Padilla after the lawmaker denied plans to run for Vice President and defended his loyalty to Rodrigo Duterte as the two traded sharp remarks on social media over political ambition and party discipline. Ayan mga kababayan. Sabi dito, babasahin ko. Sabi dito ni Ronald Llamas, bumubula na naman ang bibig ni Boy Misunderstood. Kasi lagi sinasabi na nami-misunderstood lang daw etong si Robin Padilla. Sabi ng abogado ni Robin nami-misunderstood daw. Kaya ang tawag ni Ronald Llamas dito kay Robin ay Boy Misunderstood. Si Boy Misunderstood. Gigil na gigil daw. Ang opposition sa pwesto. Ano tawag niya kay Sara na maaga at natatanging nagdeklara maging pangulo? O ano ang tawag doon? Shy type? Shy type ba? Yan ang problema. Ito matindi mga kababayan. Binabasa ko lang yan. Ito yung binabasa ko. Yan ang problema kapag walang sariling utak. Grabe ka naman. Grabe naman ito si Mr. Ronald Llamas. Kaya nagagalit si Mr. Understood si Boy Misunderstood Yan ang problema kapag walang sariling utak. Mag-toothbrush daw. Mga argumento niya, minumumog lang natin. Wow. Grabe naman yan, Ronald Llamas. Saan ba nagsimula, mga kababayan, itong patutsadahan ng dalawa? Puntahan natin puntahan ko lang dito sa Facebook, yung Facebook page ni Ronald Llamas. Nandito po kasi lahat ng kwento, mga kababayan. Dito po lahat ng kwento. Mas maganda dito natin tingnan kung ano ba talaga ang nangyari. Okay, so balik lang tayong konti para makita natin. Ito. Okay. Si Robin Padilla po kasi, sabi niya, ito. So 2 days ago, so 2 araw na pala silang nagpapatutsadahan. Sabi ni Robin Padilla, kasi nabalita nabalita sa One News One News. Kita niyo ba? Ayan babasahin ko. One News, Duterte Padilla in 2028. Senator Robin Padilla said he is willing to run as Vice President Sara Duterte's Vice President in the 2028 elections if former President Rodrigo Duterte asked him to do so. Sabi ni Padilla, he had also been reluctant to enter politics before but was persuaded by Duterte to run for senator, noting that he considers the former leader the reason he holds public office today. Kaya daw siya ngayon ay senador dahil kay Duterte. The senator also believes there are more senior politicians who could be better suited as running mate to Vice President Sara Duterte, including Senators Amy Marcos, Bongo, and Bato de la Rosa. Still, he said he would follow Duterte's directive if asked, stressing that he is prepared for criticism and confident that he can handle the responsibilities of the vice presidency. Pinanganak po tayong ready, lalo na yan. Para sa akin, VP, hindi masyadong puro advocacy lang yan Spare tire, kaya kayang-kaya yan, sabi ni Padilla. Ayan. Ngayon, etong si Ronald Llamas, sinagot sinagot yung sinabi ni Robin Padilla. Ayan mga kababayan. Sinagot. Sabi ni Ronald Llamas,
Yung gusto mo maging vice president, hindi dahil nais mong maglingkod, pero uutusan ka ng preso sa ICC. He only confirmed accusations na wala siyang sariling utak. Grabe naman niya. Totoo naman sinasabi ni Ronald Llamas eh. Hindi, di ba? Totoo naman sinasabi ni Ronald Llamas eh. Tatakbo ka kapag sinabi ni Duterte, wala kang sariling pag-iisip, wala kang sariling utak, wala kang sariling desisyon, wala kang sariling paninindigan. Kapag ganun, tatakbo ka lang kapag sinabi sa'yo ni Digong. Ayan nga ang konfirmasyon ng akusasyon ng maraming tao na wala talaga siyang sariling utak. Pero mo, magba-vice president ka. Hindi para maglingkod Hindi para maglingkod. Kundi sumunod lang sa utos, sabi ni Ronald Llamas, ng preso sa ICC. Pero mo, tatakbo ka dahil inutusan ka, sinabihan ka ng isang preso dyan sa International Criminal Court, dyan sa The Hague, dyan sa The Netherlands. Yan lang ang katunayan. Talagang wala siyang sariling utak. Kaya sabi ni Ronald Llamas, Lord, tumawag na kay Lord. Diyos ko, iparamdam mo naman na mahal mo kami. Yan sabi ni Ronald Llamas. Kasi alam niyo mga kababayan, kapag ang isang kandidato ay tatakbo po, hindi po para maglingkod sa bayan, naku po, Diyos ko. Ano mangyayari sa bayan natin kapag ganon? Dapat kapag tatakbo ang isang kandidato, dapat unang-una na priority niya ay maglingkod sa bayan. Maglingkod sa tao, gawin ang mandato niya sa konstitusyon, sundin ang batas, paglingkuran ang taong bayan. Dapat yun po ang pinakaunang mga dahilan. Bakit ka tatakbo sa isang posisyon sa gobyerno? Pero eto, si Robin tatakbo kung uutusan daw ng preso na nakakulong sa ICC. Kapag ganyan, yung mga ganyang klaseng kandidato, huwag nyo na iboboto. Hindi naman pala tayo priority, hindi naman pala tayo ang uunahin eh. Susunod lang sa utos eh. Ngayon, ito pa mga kababayan, post din ni Ronald Llamas. Ayaw din tumigil ni Ronald Llamas eh. Kaya tuloy-tuloy yung patod sa dahan ng dalawa eh. Ito pa, sabi ni Ronald Llamas. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Para malinaw. Ay, ba't tayo luminaw? Ba't tayo luminaw? Basahin ko na lang. Sabi ni Ronald Llamas, salamat Robin. By saying you would run for VP if ICC prisoner Rodrigo Duterte, hindi na talaga tinatawag na former president. Buti ko tumatawag pa kahit papaano na former President Rodrigo Roa Duterte. Sila ang tawag na nito mga yellow, mga dilawan Tawag na nila ICC prisoner Rodrigo Duterte. By saying natatakbo ka bilang Vice President, kung eto nga nakakulong dyan sa ICC na si Rodrigo Duterte ay sinabihan ka tumakbo. Ibig sabihin lang nito, kinukumpirma mo na unang-una wala kang utak na sarili. At pinapatunayan mo, kinukumpirma mo na etong ICC prisoner na si Rodrigo Duterte ay nasa tamang pag-iisip, influential, at fit to stand trial. Siyempre, ikaw, susunod ka eh. Ibig sabihin, naniniwala ka dun sa tao. Nasa tama pa siyang pag-iisip. At siya po ay ma-impluwensya pang tao. Kasi kung wala na siyang impluwensya, unang-una, hindi mo siya susundin. At mas lalo na kung wala na siya sa tamang pag-iisip, hindi mo siya susundin. Pero lang kung talagang buang ka na rin na susunod ka sa isang taong wala sa tamang pag-iisip. Diba? So, ibig sabihin, ang
Itong ICC prisoner daw, ay, binabasa ko lang mga kababayan na si Rodrigo Duterte ay nasa sound mind, nasa tamang pag-iisip. Kasi sinasabi nila matanda na raw, mahina na raw. Pero ito nga nagkukumpirma. Dahil nga si Robin Padilla tatakbo bilang Vice Presidente, kapag sasabihin sa kanya ni Digong, kapag inutusan siya, yun nga ang kumpirmasyon na okay si Duterte. Kaya siya po ay fit to stand trial. Ha? Pero balita ko, pinayagan naman siya na hindi umattend dun sa hearing. Tuloy-tuloy ang hearing. Pero pinayagan siya na wag physically umattend dun sa hearing. So, nako, ito na naman, no? Ito nga, tama yung sinabi ko. Dumalo man siya o hindi, tuloy pa rin ang ICC hearing. Sabi ni Ronald Llamas. At ito pa. Ito si Ronald Llamas talaga. Tingnan niyo yung mga post ni Ronald Llamas, marami po kayong matututunan. Sabi rito, may pinost si Ronald Llamas na post ng netizen. Sabi, yung nakakulong na nga sa ICC, ayaw pa rin dumalo sa hearing niya. Paano pa kaya kung nabigyan ito ng interim release? Di mas lalang di aatid. Nga, nandun na mismo nakakulong Hindi umaattend sa Hindi umaattend sa ICC, sa hearing. Ayun pa kaya nga kung nabigyan siya ng interim release, baka maglaho na parang bulayon, di ba? So, mismo, sabi ni Ronald Llamas, doon sa post ng netizen. So, balik tayo. Meron pa dito Okay. Hanapin lang natin yung yung sinabi pa ni ito. Sumagot si Robin Padilla. Ito pinost ni Ronald Llamas. Yung sagot ni Robin Padilla. Ito mga kababayan. Ayan, post po ni Robin Padilla yan na isinyer ni Ronald Llamas. Sabi ni Robin Padilla, Mr. Llamas, wala akong balak na kumandidato na Vice Presidente. Wala daw siyang balak na tumakbo, sabi nga niya. Diba? Teka, ba't ang labo ng ng aking camera? Ayan. Okay. Sabi niya, wala daw siyang balak kumandidato na Vice Presidente. Sabi nga niya, kapag inutusan siya ni Duterte, tatakbo siya, di ba? Hindi ako katulad ng mga kaalyado mo. Ayan na, away na. Hindi ako katulad ng kaalyado mo nagigil kumandidato, kaya sinusunod lahat ang mga payo mo. Sino ba yung sinasabi niya mga kaalyado? Sino? Si Ontiveros, si Lenny. Wala, hindi nga nagsasalita si Lenny Robredo Si Ontiveros, naringgan natin na handa siyang tumakbo. So yun siguro yung sinasabi niya na mga kaalyado nagigil kumandidato. Sabi ni Robin, wag mo akong itulad sa inyo na nagsasagasaan kayo kahit magkakasama kayo dahil sa mga sarili ninyong mga mataas na ambisyon. Grabe Piko na si Robin Padilla, sapul na sapul. Pero isa kang senador, mapipikong ka sa patutsada sa'yo ng isang political analyst. Andali nyo palang mapikon. Ibahin mo ako, Ronald Llamas o Mr. Llamas. Kahit hindi ako politiko, marunong akong sumunod sa partido. PDP Laban Chairman si Rodrigo Roa Duterte at ako ay dating Pangulo at ngayon ay miyembro ng partido. Mahirap ba intindihin sa matalino mong utak na may alituntunin at patakaran ng partido, politikal, na sinusunod at tanging chairman lamang ang magdidesisyon kung sino at ano ang tatakbuhin ng isang miyembro? May delikadesa po ako. Hindi ako marunong managasa, tawag ng pinuno at kasama ng dahil sa ambisyon. Sundin mo kasi ang payo sa iyo ni Atty. Guanzon. Magsipilyo po kayo. Baho nang lumalabas sa bibig nyo. Grabe Grabe na to, personal na. Bastusan na to, mga kababayan. Bastusan na to. Hindi na to usapin ng mga profesional Yung sinasabi ni Robin Padilla, wala na to. Hindi na unprofessional na ito, mga kababayan. Galing sa isang senador. Napaka-unprofessional na. O sabi raw ni Guanzon yun alam mo naman si Guanzon Wala talaga sa ayos yun
Tas talagang inulit mo pa, Robin Padilla. So, magsipilyo po kayo. Baho nang lumalabas sa bibig nyo. Sabi ni Robin Padilla, mga kababayan. Ngayon, ito na yung kanina. Bumubula na naman. Ito yung huling-huling natin. Yung unang-una pala, sorry. Yung unang-unang pinag-usapan natin. Bumubula na naman ang bibig ni Boy Misunderstood. Hindi raw siya open tumakbong BP. So, guni lang ang lahat ng interview niya. Misunderstood na naman. Kasi sinasabi niya, hindi raw siya tatakbo eh. Sinabi nga niya, di ba, open siya? Gigil na gigil daw ang opposition sa pwesto. Ano tawag niya kay Sara na maaga at natatanging nagdeklara na maging Pangulo? Ano yan, shy type? Marunong daw siya sumunod sa utos ng party president nila na si Digong. Salamat. Sinabutayan niya ang kanyang puon by saying that he respects the party authority and decision of Digong. He effectively argued why he should not be granted interim release and why he is fit for trial. He remains politically influential and mentally sound. Yan ang problema kapag walang sariling utak. Mag-toothbrush daw. Mga argumento nila, minumumog lang natin. No? So, yan po yung So, yan po. Ito, kakapost na naman ni Ronald Llamas 1 hour ago. Slow Sunday. Ayan po yung yan po yung patutsadahan na itong mga ito. 2026 pa lang mga kababayan, ay talaga naman pong napakainit na ng politika dito sa bansa natin. Ito kasi Sara Duterte, aga nag-declare eh. Kaya, yung mga kandidato, kanya-kanya na ring reaksyon eh. Kanya-kanya na ring kilos. Pero mga kababayan sabi nga nung mga nabasa ko, kung etong si Sara Duterte nag-iingay na po mga kababayan eh. Dahil nga siya'y tatakbo sa pagka-presidente sa 2028, yung iba naman, kumikilos na. Simple lang. Hindi mo na kailangan sumigaw, hindi mo kailangan magpa-interview, kabi-kabila, hindi mo kailangan manira, hindi mo na kailangan magsalita ng mga kung ano-ano sa mga kalaban mo sa politika. Simple lang. Kumalaw ka lang. Galaw-galaw lang. Simpleng galaw. Pero alam niyo naman yung sinasabi ko. Sige, sabihin ko na lang para hindi kayo malito. Si Presidente Bongbong Marcos, niya kinakailangan sumigaw, magingay. Simple lang. Ang kanyang galaw, ang galawan. Pero matindi, mga kababayan. Sabi nga ni Attorney Rene Bueno, political animal. Yung mga galawan ni Presidente Bongbong Marcos. Ano ba 'yon? Ano ba 'yung sinasabi kong galawan? Yung pagsusuot niya nung pink na medyas. Guys, alam niyo, napakasimple lang nun. Napakasimple. Pero kung pag-aaralan mo maigi, malalim po yun, mga kababayan. Malalim po yun. May ibig sabihin po yun. Hindi mo kinakailangan magingay eh. Hindi mo kinakailangan manira pa ng tao kung ano-ano sabihin mo. Magbigay ng patutsada. Simple lang, simple. Magsuot ka lang ng medyas na pink. Simple nga lang yun, sinisiraan pa ng iba eh. Sinisiraan pa ng iba, gumagawa pa ng kwento eh. Kung ano-ano nga sinasabi doon sa pagsusot ni Pangulong Bongbong Marcos ng medyas na pink. Sabi ng Presidente, ito lang siguro yung pinaka list na political na ginawa namin ngayon. Kasi puro trabaho eh. Pumunta siya sa Naga para magtrabaho eh. Yung pinaka, sabi na lang natin na political na masasabi ay yung pagsusot niya ng pink bilang pagpugay kay Madam Leni Robredo. Ngayon sabi ng iba naman, ano yan, binabastos niya si Leni kasi sa medyas, laylayan. Tingnan mo yung mga utak nila. Utak talaga mga DDS. Ang liit eh. Talagang ang kikitid ng utak.
Hindi nila naiintindihan yung ibig sabihin nun. Hindi nila naiintindihan. Matindi po yun. Hindi nila naiintindihan yun. Pero mas maganda nga, hindi nyo maintindihan. Hindi na mga didilis dahil mga bobo naman kayo Dapat lang maging iba interpretasyon nyo. Pero sa mga nakakaintindi, iba po ibig sabihin nun. At sigurado ako, alam nyo naman po kung anong ibig sabihin nun. Di ba? Yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. Sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.